At bumungad na nga sa amin ang napakagandang talon na kung tawagin ay Bungad Falls. With my family I am bound. Sa kabila ng sunod-sunod ng bagyong dumaan sa atin itong mga nakaraan lang, bakas sa lugar na ito ang pagkasira. Hindi kami nagtagal sa baba. Umakit na ulit kami para makapag-set up ng aming tutulugan. Habang ang grupo ni Gino ay pumunta muna sa barangay para magbanlaw, si Watod naman ay niready ko na. Resting on the myth of old. Dumidilim na at nagtataka na kami kung bakit ang tagal nila Gino. Hindi ko alam na meron na pala kaming hinaharap na problema. Sa madaling salita, kailangan naming lisanin ang spot na ito. Kasalanan naman talaga. Kasi hindi nga tayo nagpaalam. Lesson learned. Ilang oras na lang ay lilisanin na namin ang Kaisip Campsite sa Calatagan, Batangas. At habang nagtatrabaho, ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Mahal! Ayos ka lang dyan? Hindi pinapasok yung tent? Hindi? Okay, all good. Sa madaling salita, na-delay kami ng konti sa takdang oras na dapat ay bumabiyahe na kami. Lakas talaga oh. Hindi porket puro biyahe tayo ay always on the go kami. Iniisip pa rin namin ang safety namin. In fairness sa tent natin, hanginin, ulanin, hindi siya pinapasok ng ulan. Anong oras na ba? 11:55 AM. Ang aga-aga namin nagising kanina, ang dami-dami na nangyari. Parang yung nangyari sa kalahati ng araw, pangbuong maghapon na, pero tanghaling tapat pa lang. Ganyang kaluwag yung oras kapag nagka-camping. Kaya nag-decide kami na magstay na lang ulit na maghapon dito sa campsite. Kanina bumuhos ang napakalakas na ulan dito. As in talagang humahagupit talaga. Buti na lang at medyo gumanda-ganda na yung panahon. May kalayuan ang palengke sa campsite dahil manggagaling pa nga sa bayan ang tricycle na aarkilahin. Pero dahil nga kailangan namin makatipid, nakiusad man lang muna ako sa nangangalaga ng lugar na baka pwede na lang ako magpasama sa anak niyang may motor papuntang palengke. At pumayag naman. Para sa ihawin. May maihaw lang. Si Prisha ang naiwan kay Watod. Ako ang bahala sa pamamalengke. Kaya hindi ako pa ng kapote. Pag umulan, pag nagkapote ka, kung saan pagsuot mo na, biglang titirik yung araw. Pag inubad mo, bigla namang uulan. Ang hirap kaibiganan ng kapote. Bumili ako ng request ni Prisha ng liepong iihawin. Dahil lempo po to, magkano po? Isang hiwa lang po. Favorite niya kasi ito. 150. O sige po. Ako naman, isdang inihaw ang kinikrave. Ayan, mura ng kilo niyan, 260. Dinagdagan ko na rin ng shells. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Tulya yata ito kung tawagin. Ano po, 1 kilo. Isang kilo, 100. Pagbalik ng campsite, Ako lalaki sa nakakapote sa bayan. Kami na nakakapote doon. Pinagpapawisan kami. Sasabaw tayo? nagpasalamat ako at nagkabot ako ng 200 pesos panggas ni Kuya. Halaan? Hands down sa pamilya na nangangalaga ng lugar na ito. Napaka-maasikaso at tutulungan ka nila talaga sa mga pangangailangan. Dahil nga ilang kain na rin kami na puro delata, ngayon naman, makakakain na rin kami sa wakas ng lutong pagkain. Ito, meron tayo ditong windbreaker ng Altitude Outdoor. Mag-iihaw kami. Gamit ko dito ang portable ihawan ng Altitude Outdoor. Malakas ang hangin sa pangpang. Napakalaking tulong din itong windbreaker ng Altitude Outdoor. Ooh! Kita niyo yan? Tutok-tutok yan. Ooh! Ang init. Nakalimutan ko. Ang init. Flame grilled. Tulya ba to? Tulya? Tulya malaki. Tulya. Oo, tulya malaki. Tulya. Hindi kami mahihirapan magpapaga at hindi rin kami mamamatayan ng apoy. Cooking seashells by the seashore. Sabihin mo nga. Bukal seashells ba sa seashore? Galit na galit yung hangin natin, guys. Posibleng masunog to, guys. Oh, masunog talaga to. Yun, gumo ka na. Wow. Di ba may suka tayo dyan? Ayan o. Ito o. Ay, naman talaga. Ako Tuwa
Lalaway eh. Tululaway sila dyan. Oo Nanonood. eh. No. Tulya. Oo. Sarap. Dapat hindi siya ma-overcook. Masarap siya kapag ano. Ikaw naman, oh. Sarap. Sana makahanap tayo ng ano, ng Kinahapunan, bumalik na kami ng Laguna. Nag-iaya kasi ang kaibigan ko si Direk Gino na mag-camping kahit saan sa Laguna. Uy, nagawa mo. Nagbabaka sakali ako baka may malaglag na itlog eh. Makatikim mo lang for the first time ng itlog ng kalaw. Kaso para mas mauna kaya itong patakan ng tayo kaysa itlog eh. Carly. Kali baka naman. Oy, wag mo ano yan. Meron pa meron yan. pa to? Aba? Diba? Simula nung nagkali ako, ayoko na sa lahat ng mga ibang sodas. Lahat ng mga kulay itim, ayoko na. Mabibigat sa tiyan, kali lang talaga magaan. Carly! Kali, baka naman. Iiwan mo na ka na, Oo. pansamantala. Oo. Susunod ka. Oo. Oh, nagpapakyut ka daw ah. Sino? Ikaw, nagpapakyut ka daw. Nagpapakyut ako? Oo. Paano ako nagpapakyut? Ewan ko. Yun ang comment eh. Dahil nag-iba na ako magsalita? Yes, papakyut ka daw. Dahil dito yung kasi sa brace, mas mahirap magsalita nang naka-brace. Pati ba naman yun? Ganun na lang ba? Kung ano-ano na lang yun. Intindihin mo naman. Ang hirap-hirap na nga ng kalagayan ko sa brace. Akala nyo lang, nag-iinarte lang ako magsalita. Pero masakit yan. Lipat ko kaya sa ito. Lipat ko sa pagkabila ang kilay mo. Buti na lang, may kali. Pamparelax. Oo nga. Kali, Mahal, baka tumapon. baka naman. Sumunod ka ha. Oo. Ngayong araw, kasama natin si Gino. Ang pinakamaliit kong kaibigan. Napakainit ng panahon eh. Relaxation. Sino nakakaalam nito? Bigay sa akin to Nicolas sa Katili. Adik-adik lang na. Pero ano yan, galing Thailand na herbal menthol ek-ek. So meron pa. Meron tayong Vicks dito. Ano pa bang gusto nyo malaman dito sa loob ni Watod? Yung mga ano ko, o ayan o. Yung mga perfumes ako dito, 3 flavor. Ay, 3 scent. Kaya minsan, kahit palagi tayong amoy pawis, eh mag-amoy tao rin tayo ba? Meron pa akong isa, Kobe Cooling and Sterilizing Spray para sa mainit na panahon. Ito, dala ko lagi yan. Diba hindi ako lagi nag-aircon? Sinispray ko yan palagi. Pero wag directly sa ano ha, sa balat ninyo ha, sa damit lang. Ayun o. Pagka-spray ninyo sa damit nyo, mararamdaman nyo na yung cooling effect nitong Kobe Cooling and Sterilizing Spray. Pag may Kobe, wala ka talagang worry. Welcome to Nagkarlan, Laguna. Ayon sa senso, meron itong populasyon na mahigit sa 64,866 na katao. Isang munang etimolohiya, kwento na naman to ng lolo mo. Ang pangalang Nagkarlan ay nagmula sa pangalan ng isang sikat na mayaman at mapabigay na babae na ang pangalan ay Anak Kalang. Isang katutubong babae na kilala sa kanyang gintong salakot at tungkod na lagi niyang daladala kapag naglalakad sa bayan. Siya ay ginagalang ng mga taong bayan, hindi lamang sa kanyang kayamanan, kundi pati na rin sa mga tulong na ipinaabot niya sa mga nangangailangan. Isang araw, dumating ang mga Kastila sa kanyang bahay at pagdungaw sa bintana, nakita niya ang mga sangha na umuugoy-ugoy at nagtatamaan. Kaya tinanong siya ng mga Kastila kung ano ang nangyayari. At ang sagot ni Anak Kalang, nagkakalang sila. At ang salitang ito ay paulit-ulit na binigkas ng mga Kastila hanggang sa ito ay naging Nagkarlan na ngayon ay pangalan na ng bayan. Ang may bully dito, nakatakta ka! Napakasiga naman ang mukha! Ay, bumili mo yan, ha? Ayaw ko na! Ginit-git ba kita? Pagkasili mo ako! Oo! Diretso ako! Oo! Kakanan ka! Oo! Ba't wala kang helmet? Ay ano kasi pala wala kang helmet!
Loko talaga to, napakayabang talaga nito ah. Ba't hindi ka nakaboots? Pamira! Pinamin yung ano doon, Bunga Fall. Oo. Tignan natin, 30 lang entrance eh. Oh, tara. Tignan pa natin yung entrance. Ay, gano'n na, doon na ba? Pasok na kami nung nakita kita eh. Oh, sige. Buti na lang. Oh, si Gino. Kilala nyo na yan. Hindi ka sure. At nagkasundo na agad kaming dalawa. Dadayuhin namin ang pinakamalapit na falls dito sa Nagkarlan. Bajaj, ano na? Bunga Falls. Oh. Good item. Smaller squad ah. Ito parang hindi. Oh, welcome to the club. Madadala ko rin yung aking duwa sa mga susunod natin mga biyahe. Papaturukan ko muna yung aso ko para at least tuwing bubiyahe meron akong kasama dito. Ano na problema mo? Teka, palamig muna tayo ulo. Falls tayo. Ano natin pag-usapan? Doon ka kukuha kay Surplus ha? Oo. Parang ano ka, Ano? tumirik. Saan ba Kasi yun? kasalanan ko yun, nilagay ko ng gasolinang Hindi. diesel. Nung tumirik kang ano, may nag-assist pa sa yung taga doon lang na mekaniko, lokal na mekaniko. Ah, dati yun, mali-mali yung gumalaw, mekaniko. Hardcore na mga piyesa niyan. Doon tayo. Babalik ako doon. Ba't ba ako sumusunod sa'yo? Okay, nandito tayo ngayon sa bungad nung falls. Anong pangalan? Falls? Bunga Falls? Dito kami sa spot na to pupwesto para makapaglagay tayo ng makapag-set up tayo ng roof tent natin mamaya. Kaya nakaganito nakatagilid para mabuksan namin yung awning. Para mabuksan pa ganoon para meron tambayan dito. Para hindi rin masyadong buka doon para medyo nakatago rin tayo sa mga dumadaan. Tapos pupwesto na natin itong Bajaj Maxima. Gino maglalagay yata ng tali dito. Hahawanan na lang muna namin. Ito na yun. Kung anong kulang mo sa lahat ng bitbit mo kay Waton? Alam ko na. Ano? Lawn mower. Para magamit ka na itong spot, hindi ka problema sa dami ng damo. Bumabiyahe nga tayo ng maliliit yung dala tapos may dala tayong lawn mower. Hindi, ganito yan. Saan nga ba yun? Ikaw na lagi naalala ko eh. Oo. Ayun naman pala eh. Meron pala tayong manong-manong gagamitin eh. At habang tinatabas ni Gino ang mga damo, naglabasan ang napakadaming langgam. Negative to. Lipat tayo. Ha? Nakaramdam ako na. Harip na ang espiritu ng van life. Bakit naman? Sasangayunan ko yan para meron akong kasamang bumabiyahe. So ganyan pala yung itsura natin kapag hindi tayo nagdadrive. Mukha tayong kuto sa daan. Ano, paborito ko talaga ang tuk-tuk. Pero, mabilis kasi magbago isip ko eh. Mabilis ako manawa. Kasi dito. Halika dito. Pwesto mo na lang na maganda yung pwestuhan ng awning natin para masarap ang tambayan natin mamaya. Ayaw mo ganun yung awning tapos magkabilaan yung Bajaj. Laki din talaga ng naitutulong nung panagat na to eh. Itak sa Tagalog o bolo. Sa amin sa Aklan ang tawag dito sanduko. Dali natin dun sa baba. Baka salakayin tayo, salubungin tayo ng mga wakwak eh. Wakwakin natin tiyan ng mga wakwak. Gawin natin tinumis yung mga laman loob ng mga wakwak. Tulong-tulong kami sa pagbubuhat ng mga kailangan namin pababa ng falls. Okay, let's go. Uy, tumutulo. Drone ko. Madali pa baba. Mahirap pa paahon. Tapon na lahat ng pwede itapon. Para magaan yung dala. Merong 10 minutong lakarin pababa. Ginigtuhod ko mamaya pagpakit. Pero hindi madali dahil sobrang bulusok pababa. So alam na natin to na medyo mahirap din talaga ang aakyatin pabalik. Sa baba pa tayo? O dito na? Para wala may iwan lahat tangay. So nag-flash flood. Mula gamit, pati tayo. Tama lahat. Ano pagkatapos ng flash flood bro? Di mo lang. Flash report. Ano vloggers? Napagpang lumulutang. I could never settle down. At bumungad na nga sa amin ang napakagandang talon na kung tawagin ay Bungad Falls. With my family I am bound.
Sa kabila ng sunod-sunod ng bagyong dumaan sa atin itong mga nakaraan lang, bakas sa lugar na ito ang pagkasira. Pero hindi maitatago ng lugar na ito na meron talaga siyang taglay na ganda. resting on the myth of old. Totoo ang kasabihang kalikasan ang sisira, pero tanging kalikasan lang din ang may kakayahang ayusin hanggang sa kusang lumabas ulit ang bagong muka ng talon at ilog na ito. Sa pagbuhos ng malakas na ulan, mas na-appreciate namin ang kalikasan. Hindi kami nagtagal sa baba. Umakyat na ulit kami para makapag-set up ng aming tutulugan. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Kanina pa. Wala daw yung may-ari. Saan tayo magpapaalam yun? Wala yung may-ari. Alam mo, kung iisipin mo, sino nga ba ang nag-produce ng bunga? Yung may-ari ng lupa? O yung puno? Puno, siyempre. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Yung puno daw. O, sino may-ari ng bunga? Ano yung puno? Kanino tayo magpapaalam? Di sa puno. Di sa Marites. Alam ko na para pinaka-safe. Kasi bro, ganito yan. Kapag tayo ang kumuha, Hindi tayo dito eh. nakita tayo, hindi tayo dito. Tayo. Lalabas tayo ang, alam mo na. Oo. So kailangan natin ng paraan. Masasamang loob. Oo. Dapat taga dito. Kailangan lokal. O at hindi natin mga kamay ang kumukuha niyan. Oh, tama. Yeah, Kakainin natin pero hindi tayo kumuha. Kumuha. Alam mo na kung nasa isip ko. Alam na alam ko. Okay. Sadyang mayaman ang lugar na nagkarlan sa mga prutas. Panahon ng lansones, durian at rambutan ang lugar na ito. Nagtanong kami kung pwede ba kaming humingi ng rambutan. At ang sagot sa amin ay kumuha lang kayo at wala naman nagmamay-ari niyan. Kahit sino pwedeng kumuha dyan. Abot yan. Yan, abutin mo. Sige, Kunin mo na baba isa. mo, baba mo. Hindi, baba mo. Abulutin mo yan. Baba mo. Pabigat ka. Kaya magpabigat. Kaya pabigat ka, ikaw yung pabigat. Huwag bitawan ha. Bitawan mo na. Tika lang. Ako na, para hindi lata. Para wala. Napakabait ng puno. Bitawan mo. Oh, ang dami nalaglag dyan. Walang nangyari. May mga nalaglag. Sayang naman kung hindi natin kakainin. Kainin natin. Oo. Bigyan ng kalikasan yan. Mahal yan eh. Halika na. And first, nung nalaglag siya, kumpul-kumpul na agad ha. Tsaka pahinog na eh. Salamat puno. Ulpi. May lansones pa. Habang ang grupo ni Gino ay pumunta muna sa barangay para magbanlaw, si Watod naman ay niready ko na. Dumidilim na at nagtataka na kami kung bakit ang tagal nila Gino. Hindi ko alam na meron na pala kaming hinaharap na problema. Anong problema? Nag-set up kami dito nang hindi nagpapaalam.
Likas na sa amin ang matulog kung saan-saan, lalo na kung kasama si Gino. Dahil nasanay kami sa ganon, hindi namin alam na meron na palang kakulangan sa mga kinikilos namin. Sa madaling salita, kailangan naming lisanin ang spot na ito. Hindi dahil sa pinalayas kami ng barangay. Pinayagan kami mag-overnight at walang problema. Ang problema, maraming nanonood sa atin na ganito ang trip din gawin. Baka kasi gayahin kami ng iba. Pupunta sa lugar na to tapos malalaman nyo bigla na hindi pala. Tapos sasabihin na bakit si Gino at Boy P nakapag-overnight dito. Yun ang iniiwasan namin. Yung ituloy pa na alam namin na ang kalalabasan ay mali. Gusto namin maging mabuting halimbawa sa mga manonood. Alam namin na nagiging gabay kami sa magagandang lugar na pwede nyo rin puntahan. Pero hindi kami yung taong itatago ang kasinungalingan para sa pansarili lang. Kasalanan naman talaga. Kasi hindi nga tayo nagpaalam. Lesson learned, courtesy din kasi yon sa mga kinahuhula na laging magpapaalam, lalo't silang nakakasakop sa lugar. So, naging atom lang kami. Oo, kasi nasanay kami tayo na Kung pag saan- may spot, lapag. Maraming salamat sa kapitanan ng barangay na ito. Sobra ang pag-alala nila sa mga gusto naming gawin. Pagkalabas ng highway, naghanap na lang muna kami ng makakainan. Let's go! Hanap tayo ng ibang matutulugan ngayong gabi! Sa mga oras na to, hindi namin alam kung saan kami tutuloy. Marami kami nakikitang pwedeng tuluyan pero hindi nga pwedeng pumasok ang aming mga sasakyan. Nag-post kami sa FB na kung pwede, makikituloy na lang kami sa mga bakanting lote ng mga subscribers. May mga nag-offer din na dumaan na lang kami sa mga bahay nila para doon na lang din kami maghapunan. Pero kailangan na naming umabante at magsasara na yung kainan. Nang biglang dumating ang tawag mula sa munisipyo. Ay pinaparating ng Vice Mayor ng Nagcarlan na meron silang isang lugar na pinagmamalaki na pwede naming tuluyan. Next upload, aakitin natin ang isa sa mga nakakamanghang kabundukan ng Nagcarlan, ang landing point. Okay na sana, kaso hindi ko ina-expect na ganito ang sasapitin ni Watod. Sobrang tarik ng kalsada. Sundan natin! Tutulak natin! Oo! Dali! Tutulak natin! Tulak yan! Kaya may tulak-tulak na ito? Kahit sobrang hirap ng ahunan, eyes on the prize. Dahil sa tuktok, may magandang nakaabang.